Hello! Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyong lahat mga kabayan ko. Ayusin ko lang to. So, meron tayong pag-uusapan, no? Ito ay na-topic sa Raffy Tulfo in Action. So, ito yung sa Angel's Burger. Unang kagat, tinapay agad. Angel's Burger, no? So, marami nagpa-franchise ng Angel's Burger. Ito, medyo expertise ko kasi ito pagdating sa yung sales na yan, yung bentahan. No? Kaya ito yung pag-uusapan natin mga kababayan ko. Kadalasan kasi problema ito eh. At sana educated tayo lahat regarding dito. Alam natin kung ano yung karapatan ni customer at alam din natin yung karapatan natin. 'Di ba? At yung kung paano tayo makipag-unawaan. Hindi tayo dapat laging by the book eh. May mga, tandaan nyo, may mga pamamaraan na mas maganda na idaan sa magandang usapan. 'Di ba? So ito yung perfect example nun. So ito yung video. So may nag-viral na issue yung regarding dito sa Angel's Burger. Nung nalaman wala akong barya, kinuha na yung burger niya kagad. Ayaw na ako pagbilan. Ganito po ba trabaho ng mga ano nyo rito? So, ayaw mo ngayon magpakita ate. Bumili ito ng maayos eh. Ha? So, ma'am, ano po ba nangyari dito, ma'am? Bakit ganito yung nangyari? Nung una po kasi, bumibili po siya ng bandang 9:30 AM po yun ng umaga. Shifting po So umaga 9:30 AM ano. Ito kasi pinasa sa akin to eh, itong video na to eh. Kaya napili ko i-topic ngayon eh. So 9:30 ng umaga bumili, no? kami, palitan po. 9:30 AM po yun ng umaga. Shifting po kami, palitan po ng crew. Iba po kasi yung panggabi, iba po yung pang umaga. Ngayon po yung sales po namin, kinukuha po yun. Tapos may CF naman po kami doon na pang-umpisa. CF Change Fund. Yun yung panukli. CF. Dapat kasi hindi na sinasabi para naintindihan nila. Change Fund yun. Ulit. May CF sila, may Change Fund. Yun po yung sales po namin, kinukuha po yun. Tapos may CF naman po kami doon na pang-umpisa. Pag magtitinda para may panukli. Kaso po, 500 pesos lang po yun. Okay. Ngayon po, nung umorder po siya ng isang order na burger, niluto ko po. Nung naluto po, sabi ko, sir, okay na po, luto na. Nagbayad siya ng Ganyang kakagalang magsalita. Sir, okay na po. 1K. Tapos ang sagot ko naman po, nung naluto po, sabi ko, sir, okay na po, luto na. Nagbayad siya ng 1K. Tapos ang sagot ko naman po sa kanya, boss, wala po akong dyan, panukli. Kasi kakapasok ko pa lang po, kakapalitan lang namin. Magkano? Ito yung number one na kailangan malaman ng mga nagbebenta. 'Di ba? Yung wala kang panukli, hindi problema ni customer 'yon. Kahit saan tayo makapunta. Hindi problema ni customer 'yon. Kahit kabubukas mo pa lang ng tindahan, binayaran ka ng 1,000, wala kang panukli, hindi problema ni customer 'yon. Ikaw ang nasa nasa end ng serbisyo eh. Kailangan talaga suklian mo 'yon. 'Di ba? Kailangan talaga suklian. Meron naman mga ngatuyan. Yung iba naman kasi bibili lang para makapagpabarya. 'Di ba? Totoo naman 'yon. Minsan gawain ko din 'yan eh. Pag walang barya, bibili ako ng konti sa 7-Eleven para kaya lang wala ka ng paki doon. Kahit 'yun ang purpose ni customer, wala kang pakialam doon. Kung ang gusto niya lang ay magpabarya, wala kang pakialam. Talagang burden mo yun as seller. Now, dito papasok yung sinasabi kong unawaan eh. 'Di ba? Hindi naman siguro masama na makiusap ka kay customer. Sabihin mo, sir, wala po kasi akong panukli. Maganda dapat ang pakikitungo mo, wala akong panukli. Paano yan? Pwede sana ako magpabarya, kaya lang hindi ko pwedeng iwan po itong tindahan. 'Di ba? Hindi ko po may iwan yung tindahan kasi pasensya na po, sir. Siguro yun, pwede yun eh. Pero yung babawiin mo agad yung tinapay, ay yung burger na pag walang
wala kang maisusukli. 'Di ba? Doon kasi nagkakaroon ng problema. Tandaan nyo, sa ayaw at sa gusto nyo, baby ang mga customer. Gusto niyan lagi, binubos mo sila. Pero may hangganan din naman yun. 'Di ba? May hangganan din yun eh. Pero sa mga ganyang senaryo kasi, makukuha yan sa sa pakiusap eh. Pero kung teknikalan ang pag-uusapan, ikaw talaga dapat ang maghanap ng pambarya dun sa niya. SOP yan sa lahat. Kahit saan tayo makapunta. 'Di ba? Hindi problema ng customer na wala kang panukli. Negosyante po ako Nagkaroon ako ng pharmacy, 'di ba? Nag-handle ako ng 5 tindahan sa family business namin. Pumasok din pati ako sa corporate sa Robinsons at SM. Hindi kasalanan ni customer ang wala kang panukli. Maling-maling dahilan 'yun. Pagpatuloy natin 'to. Ano po ba yung in-order niya? 40 pesos po. 1,000 po yung pera niya. So, nung pagbigayan kailan pa siya nagsimula mag-video? Nung nung binawi ko po yung order niya, doon na po siya nagalit. Kasi po, danas na po kasi namin yan Dati rin, naranasan ko po. May bumili sa akin. Tapos sabi niya, kinuha yung order, 1 order lang naman. Tapos hindi na po bumalik. Sabi niya, bibili lang sa palengke o kaya dyan sa tabi magpapalit. So, bali ma'am, binawi niyo muna yung burger kasi... Well, valid na may reason na yon. Pero mas maganda sana kung sasabihin nyo, Sir, baka pwede magpabarya muna kayo. Mapapakiusapan naman yan 'Di ba? Bago ko po muna ibigay yung burger. Kasi, ikwento mo. Dati po kasi, hindi naman po sa walang tiwala kami sa'yo. Ang nangyari po kasi, natakbuhan na po kami. May intindihan ng customer, imposibleng hindi. 'Di ba? Now, kung magwawala siya, basta ikaw, kalmado ka. Kahit i-video ka niya, kalmado ka makikiusap, ang magbabackfire dyan sa customer pa. Pero doon sa pinakita mo dito sa video ikaw yung olats dito Wala namang pambarya. Opo, sabi ko, pwede naman niya pong balikan kung may pangbayad na po siyang barya. Anong oras ba yun nung umaga, ma'am? 9:30 po. May bumili na po sa akin, bali pangatlo na po siya na bumibili sa akin. Pero kulang Hindi pa pa rin. yung revolving Opo. fund na Opo, hindi pa. Try din natin kausapin mamaya yung customer ninyo Okay. para makuha din yung pahayag nila. Kasi mga ganitong so basically ma'am, dahil sa galit yung nag-video siya. Dahil nainis siya, binidyo niya ka. Oo, tapos dapat, alam ko na po na binibideo niya ako, tumalikod na po ako. Kasi alam ko nag-ano na siya kaso, naasar na ako. Parang napapahiya na ako. Kaya, kaysa masagot ko siya ng mamura, mabastos, pang-asar na lang na muka yung ginawa ko sa kanya. Paano mo nalaman, ma'am, nga na-post ka na online? Kinabukasan po, marami po sa Now, meron namang magsasabi dyan, nandito na naman tayo. Na kasuhan mo ng Data Privacy Act kasi walang permiso na binidyohan ka. Nandito na naman ulit tayo na nasa public place sila. Nasa tindahan sila. Hindi na naman applicable yung dyan, yung sinasabi yung Data Privacy Act. 'Di ba? Hindi na naman applicable kasi yun na naman ang sasabihin Demanda mo, walang permiso na na binivideo ka, hindi. Basta sa private, walang expectations ng privacy, hindi mo pwedeng kasuhan ng Data Privacy Act. Huwag matigas ang ulo. Ilang beses natin napapag-usapan yan. Ilang lawyer na ang nagsalita dito sa vlog ko. 'Di ba? Pag walang pero pwede mong idemanda kung feeling mo napahiya ka doon sa post, pinalabas na walang hiya ka. Pwede mo idemanda, cyber libel. Nilibel ka, siniraan ka. Pero sa Data Privacy Act, hindi. Nag-send na gano'n. Yun nga po, galing akong duty. Parang turete po yung utak ko Kaya nasa isip ko, dapat maipablatter ko kaagad. Kasi Okay. pampapahiya na yung ginawa niya. Nagharap po kami sa barangay. Ano sabi sa barangay, ma'am? Doon Ano ba yung nasa post? Ang sabi dito, nalaman niyang wala siyang barya panukli. Ayaw niya na akong pagbilhan ng Angel's Burger. Kinuha niya agad-agad yung burger na niluto niya at wag na daw akong bumili. Ha. Papabarya ko naman pera ko sa katabi niyang tindahan kaso ganun nga agad-agad ginawa niya. Te, bumili ako ng maayos sa'yo, wag ka namang ganyang
sa customer mo ang sungit mo, te. Angel's Burger to sa Cruz na daan, San Rafael, Bulacan. Wala naman libelous dito. May libelous ba dito? Maliban kung hindi naman totoong nangyari to, no? Ito ha, another usapin na naman. 'Di ba? Marami na tayong na-interview dito. Hindi naman porkit na nagsasabi ka ng totoo ay hindi ka na pwedeng kasuhan ng libel o ng paninirang puri. 'Di ba? May mga pagsasabi ng totoo na ang intention ay ipahiya ka lang. Na hindi naman dapat isabi, for example, no? Sasabihin ko, "Oy, ikaw Pedro, alam ko may buni ka sa singit." Totoo nga naman na may buni siya sa singit. Pero ano yung intention mo? Bakit kailangan sabihin mo sa publiko yon? Para ipahiya siya. Yon, pwedeng cyber libel yon. Pero ito kasi, objective naman ito eh. Naging masung... Diba? May video pa eh. May nakalagay pang video dun sa ano eh. 'Di ba? Pero depende pa rin sa magiging lawyer mo niyan kung paano palalabasin, ano. Pero kung base dito sa caption at do sa video na pinanood natin kanina, I think walang libelous dito. 'Di ba? Kasi ito kailangan patunayan ito lahat. Ayan, nagsalita ka na sa tulpo kung ano nangyari. Mukhang accurate naman yung kwento mo dito sa caption. 'Di ba? I think walang ano dito, walang cyber libel. Well, hindi ako abogado, pero depende yan sa magiging abogado ni ate kung anong ilalaban niya dyan. Pero kung sa normal na mata, kung ano yung kinuwento kasi dito, nalaman niyang walang baryang panukli. Totoo ba? Kinuwento naman kanina ni ate eh. Ayaw na niya akong pagbilhan. Totoo ba na binawi niya? Totoo naman binawi ni ate eh. Kinuha niya agad-agad yung burger na niluto niya at wag na daw akong bumili. Pabarya ko naman pera ko. 'Di ba? Patunayan mong hindi totoo itong sinabi, parang patunayan mo to na lahat ito ay paninira lamang. Pero kung hindi mo mapapatunayan na inaccurate ito sinabi niya, I think na medyo olats ka dito, te. 'Di ba? Parang turete po yung utak ko eh. Kaya nasa isip ko, dapat maipablatter ko kaagad. Kasi Okay. pampapahiya na yung ginawa niya. Nagharap po kami sa barangay. Ano sabi sa barangay, ma'am? Doon daw po pagkakasunduin lang kami. Ayoko po magpa-areglo. Ma-pride ka rin pala, men eh. Akala mo may makukuha ka dyan? Baka ikaw... 'Di ba? Tapos, nandun po kami sa Mauuwi sa dismissal yung ano eh. Sabagay, tutulungan ka naman nila tulpo, ano? Tutulungan ka naman, baka magaling na abogado. Pero kung katulad ng mga ibang kakilala ko na lumapit dyan, ire-referan ka lang ng kung sino, na referral lang, wala. Katulad yung kay Boss Lee, may mga nagreklamo kay Boss Lee eh. Yung dati kong kaaway sa social media, si Boss Lee yun, yung alam ni Sir GC yun eh. Ang nangyari, nagpatulpo sila laban kay Boss Lee. Ang ginawa lang daw ni Tulpo, binigyan lang ng referral sa PAO lawyer. Hindi naman sila nilapit doon. Hindi naman sila nilakad. 'Di ba? Bahala ka rin. Parang, ewan ko. Depende, no? barangay. Dapat po, 'di ba? Pag ikaw magsalita ka muna. Di mo sasabayan 'yon para maintindihan. Tapos nung ako na, sinasabayan nila, kinakat nila. Kaya hindi ko yung side ko, puro yung sa kanila. Sa PNP, ma'am, na-report nyo na din? Tanong po ako kung paano pong gagawing aksyon, kung anong pwedeng isampang kaso. Okay. Ang sabi sa akin po kasi, ano lang daw, ano ba yung pang barangay lang daw po yung kaso namin. Kaso po may mga death threat na po kasi. Ayan, ito yung mali. Dito mo ko kakampi, ate. Pagka itong mga ganire, yan, kakaso-kaso yan. Ito. Tara pre, balikan natin. Sige pre, akong mag-i-snipe dyan para matuto. Ito naman ang mali ni buyer. Sana nag-post ka lang, huwag ka nang dumaldal ng ganito, min. Kung may mga nagbabanta sa kanya na sa comment, no? Pinagbabantaan siya, napapatayin siya sa comment. Ang habulin niya yung mga nagbanta doon.
'Di ba? Ano ka pa eh, nakisakay ka pa Sir Nico Diaz eh. Yari ka nga dito, men. 'Di ba? Ito yung ano, mabigat, 'di ba? I-reply po siya dun sa mga comment. Sige, Attorney, bali dito kasi ang makikita lang dito is yung mga comments. Si ma'am po ay isang crew sa Angel's Burger. So ang mga comment dito, dami ng view, pops, unang kagat, tinapay agad. Ayan, wala yan. Walang kwenta ng mga comment na to. Siguro kung ano may unjust vexation lang yan. Masungit. Masungit talaga yan, bastos magtinda. So na-judge po si Ma'am Risa dun sa naging action niya towards dito kay Nico. Base sa ano yun eh, sa experience yun eh, bastos talaga yan, di ba? Base sa experience yun ng isang tao eh. Hindi naman dahil yun napanood yung video, di ba? Yes. For general knowledge lang ng karamihan, no? Well, technically kasi ma'am, sa mga establishment, kailangan naka-ready kayo. O, di ba? Sabi ni lawyer, talagang kailangan may panukli. Di ba? Hindi niya kinampihan doon banda sa ano. Kasi ano talaga yan? SOP talaga dapat yan sa lahat ng tindahan. Hindi nila problema, ay yung mga bumibili, hindi nila problema kung wala kayong panukli. Gawan nyo ng paraan. Di ba? Kaya nga sinasabi ko kanina, kung wala ka talagang panukli, wala kang magawa, ang magandang gawin, pakiusapan ang customer sa magandang ano, nakukuha naman yun dun eh. 'Di ba? Tingnan mo, hindi siya kinampihan ng lawyer regarding dyan sa panukli na yan. Ito kay Nico Diaz. For general knowledge lang Oh, ng diba? karamihan, no? Well, technically kasi ma'am, sa mga establishment, kailangan naka-ready kayo ng pera kasi hindi natin ma-avoid na minsan wala talagang barya yung mga bumibili. Oo. So, ang dapat sa mga establishment, naka-ready yan na may panukli para hindi tayo umabot sa... Totoo, 'di ba? Yun ang sinasabi ni attorney. Kasi talagang wala siya laban dun eh kung ang ilalaban niya. Wala kang panukli eh. Mauulats ka talaga dun, ma'am. punto nga mag-kainit. Kasi nasa end kayo ng service eh. Kayo yung nagbibigay ng serbisyo sa customer eh. Ang trabaho lang ni customer, kunin yung binili sa inyo at bayaran kayo. 'Di ba? ng ganito. So, nevertheless, yung pwede gawin dyan kung ganong scenario nun, di ba, na ready na yung burger, andyan na yung pera, it's either, ma'am, nga ipabarihan nyo yung pera or Diba? sabihin mo siya na balikan niya lang yung burger niya. Ayun, So, pwede. Makiusap nga. nga, ma'am, ang siguro moving forward din na isabihin sa management nyo, especially sa Angel's Burger, na kailangan naka-ready talaga. Hindi naman pwede na revolving fund nyo, 500 pesos lang. Kasi yung maximum bill natin is 1,000. So, at least para... Kasi parang expected na yun na 1,000 talaga ang maximum na pwedeng ibayad sa'yo. Sinabi din sa amin yan dati. Pangbarya May din. dala po akong nun coin, sir. Kaso tigpipiso tsaka tiglilima. Baka mamaya ma-open naman siya pag... Hindi, di sabihin mo, okay lang po ba na tiglilima? Di ba? Ipang sukli ko. Nagdadahilan Naman na. sa pinost dyan. Ito yung mali. Ito yung maling-mali talaga na nagbanta pa. So kung may mga banta naman sa buhay mo at saka feeling mo may mga threat, i-gather mo ng evidence, ma'am. Yung possible makaso dito sa nireklamo yung customer is cyber libel. Opo. Oh, pero ma'am, ang Possible pa yun cyber libel. Hindi siya Data Privacy Act. i-examine din yan, ma'am, later on ng korte kung ano yung ano. Kasi minsan, ang if it's out of freedom of expression, nga dahil nga sa out of anger na sabi nun, minsan kinoconsider din yan eh. Di ba? Mukhang tagilid talaga siya. Tagilid talaga si ate. Doon sa pinaglalaban niya. Kahit si attorney mismo nakita yung mukhang malabo eh. Kasi di ba, pwede i-consider din ng korte yun. Kasi actually hindi na yata korte, fiscal pa lang lalagapakin na yan eh. Hindi na paaabuti ng korte yan. Pag nakita na walang kakwenta ko, daming problema ng Pilipinas, tapos ito. Maliban na lang kung ikaw ay anak ni Zaldico. Kahit mababaw yung kinakaso mo, aasikasuhin, pero pag tayo katulad lang natin, na ordinaryong citizen,
Pag nakita yung complaint, ito lang ang babaw. Di-dismiss na agad ng Kung ano yung Fiscal. ano. Kasi minsan, ang if it's out of freedom of expression, nga dahil nga sa out of anger na sa ganun, minsan, kinoconsider din yan eh. So, i-ready na yung evidence sa kali, ma'am. Pero, bakit po hindi kayo nag-ayos sa barangay, ma'am? Ayoko. Ma-pride din kasi, ayaw niya rin. Di ba? Kasi matapang pa po siya nung ano eh. Sabi niya, deserve ko daw yung mawalan ng trabaho eh. Wala eh, pride ang pinapairal mo ate eh. Kung tutuusin, mali ka talaga dun eh. Di ba? Kaya lang, ang mali din naman ni sir, nagbanta pa. Huwag kayong mapipikon kung post ako ng post kasi ang pinapanood nyo po talaga. Kasi may magagalit na naman sa akin eh. I-play mo! Post ka ng post eh. Doon nyo panoorin sa channel ni Rapi Tulfo. Ang pinapanood po sa akin talaga kasi dito, yung sinasabi ko, yun ang importanteng panoorin dito sa channel ko. Diba? Yung nire-reaction ko kasi, ang karapatan na mapanood yun ng buo at walang tigil dun sa mismong may-ari ng video. Diba? Kasi may magagalit na naman, post ka ng post, hindi mo ituloy yung video, post ka ng post. Doon kila sa Rapi Tulfo, walang walang post. Ma'am Odessa, good afternoon po. Ma'am, isa po kayong franchise owner ng Angel's Burger. Yes po. Ma'am, ano po ba nangyari dito, ma'am, na bakit daw walang panukli po sa kanyang Sir, customer? Unang-una po, lahat ng tindahan may change pan yan at least 1,000 pesos. 24 hours po kami. So ang mga barya po nila, as in talagang panukli na coins ba. Pero yung dumating yung customer, pangatlo na yata siya na nagbayad ng 1,000. Doesn't matter pati eh. Doesn't matter pa rin. Obligasyon nyo pa rin suklian yan. Kahit pang 5 siya doon na 1,000 ang dala-dala, obligasyon nyo pa rin dyan. Diba? Kaya nga inuulit ko eh. Yes, naiintindihan ko naman na mauubos din yung change fund nyo. Kaya nga ang dapat gawin, makiusap ng maayos. Maiintindihan naman ng customer yon. Pag nakiusap, di ba? Sometimes kasi sa sobrang taas ng pride natin eh. Kaya yung mga matataas ang pride yan, hindi kayo nababagay sa mga ganitong uri ng trabaho eh. Madali kayo mapipikon sa customer talaga. Di ba? Kailangan talaga dyan mahaba ang pasensya. Sometimes may mga customer na pa-importante talaga. May ano. Pero pag kahit pa sabihin mong kupal ang customer, pero kung nasa ano siya, nasa loob siya ng karapatan niya, wala ka rin magagawa min eh. Diba? So Yung iba po nakapagpalit naman na sila sa ibang tindahan. Can you imagine yung pera? Siyempre kailangan i-safety nila yun. May bulk kami, yung sale nila ng 24 hours, kailangan nila i-safety yun. Matitira lang, change. Hindi naiintindihan ng franchisee eh. Yung panukli ang hindi wala nang pakialam si customer diyan sa problema nyo na syempre ganito. Wala na, basta ang trabaho nyo, suklian nyo kami. Okay, so ano po ba yung policy niyo, ma'am, nga binigay sa inyo mga empleyado nga pag maka-encounter sa ng ganitong scenario, let's say walang panukli, ano po yung binigay yung policy sa kanila? Usually, sila yung may diskarte. At the same time, yung change pa na recording sa tindahan, as in points po talaga. Kasi nga, 40 pesos lang naman po yung tinitinda, tsaka 60 pesos. So yung binibili yata that time is, syempre, morning, 1,000 pesos. Wala, hindi rin naiintindihan ng franchisee owner. Ang tinatanong kung ano yung gagawin. Nagdadahilan din eh. Hindi nila naiintindihan eh. Instead na magpaumanhid na lang eh. Mali pa rin kayo. 40 pesos yung binibili. Pusan siya talaga ng barya. Yung po masasagad po yung ano ko. Kahit na masagad kayo, wala rin problema ang customer doon. May mga dahilan nyo hindi acceptable yan eh. Kasi ang business lang naman ng customer sa inyo, suklian nyo kami, bayaran kayo, kunin yung binili. Yun lang. Hindi na namin kailangan marinig yung ano nyo, yung dahilan nyo kung bakit, kumbaga napilay yung kalabaw nyo, mga ganon. Wala nang doon ng customer. At kung halimbawa, kayo yung nagkukulang, kayo na yung makiusap. Ibaba nyo lang yung pride nyo. May intindihan ng customer yon. Tako po. Kap, ang lumapit na po ba daw yung sina Ma'am Riza, yung crew ng Angel's Burger at saka yung customer na si Nico Diaz?
Pinag-usap ko na po doon sa barangay yan eh. Okay, ano po ba sir nangyari doon? Ayon po sa kanilang kuhan, hiningan ko po ng kanya magkabilang salaysay. Bigla niyang kinuha yung hamburger at pabalik mo muna yan. Para Biglang ginanon, in-snatch. daw po bang ang dating nung binila niya ng hamburger para pong galit sa kanya. Na Yun naman pala bastos ka talaga eh. Yun ang ayon sa salaysay eh. Yung bang doon nagsimula eh, kung polite ka man lang sana, kasi hindi naman nakakabawas ng pagkalalaki or pagkababae yun eh, maging polite ka eh. Ibibigay mo, ay wala po kaming barya sir. Baka pwede pong pabarya muna kayo. Ako po sana ang gagawa niyan, kaya lang hindi ko po pwedeng iwanan yung tindahan. Pasensya na po talaga sir. Ganun! Diba? Hindi yung come on. hamburger para pong galit sa kanya. Na umagang-umaga, bibili siya, walang barya. Pwede naman daw po na ng aking residente. Sige po, ipabaryan nyo muna. Pwede naman daw po ganon. Hindi po at ayon po sa pagkakakita ko sa video bumepe. Gumanyan pa sa video eh. Kinuwang pa po, ayon po sa salaysay nung aking kuwan. Nung hingang ko rin, dahil po may nakalag naman na salaysay yung nagre-reklamo na yan. Na talagang tinanggap ko naman ang maganda ro sa barangay. Na pinumbisi ko na magkasundo na dahil na kayo rin kako ang makapagkukuha nyo ng kaproblemahan na yan. Dahil nakako kami rito sa barangay, namamagitan lang. Ala kami kakampihan kung sino ang nasa tama siya nating papanigan. Pinabura ba yung video, sir? Hanggang ngayon ba, dyan pa ba yung video kung pinabura na? Hindi niya po binuburan, hindi niya daw po buburain. Okay. Sir, Hindi, kasi- Chairman, ano po ba yung reason to bakit ba pinost to ni Sir Nico yung video? Awareness. Yung sabi niya. Kaya lang niya ibinidyo yung hindi tamang inasal noong tindera. Bumili ko ng maayos eh. Okay. Kaya kung na-video kan. Police Lieutenant Walid Narancillo, good afternoon po. Ano po ba yung pwedeng may kasunod dito, ma'am? So, na-mention niyo po kanina, attorney, tama po kayo since ito po yung video na sinabi niyo po ay paninirang puri, ito po ay libel under po yun sa RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Maaari po nating ikaso yan dun sa nag-upload ng video po since yun nga po ang reputation po at yung mismong image ng complainant ay nasira at lalong lalo na po dun sa mga threats naman po ay maaari. Yun yung threat, ang feeling ko may weight dyan. Pero ito, di ba, madidismiss yung cyber libel na yan eh. Malakas ang feeling ko. Pero I could be wrong ha, baka mali ako, pero hindi magpa-prosper yung cyber libel. Yung threat siguro. Kaya lang, ang masakit nito, baka mamaya kung iisang post lang na na-dismiss yung cyber libel, madidismiss na yung grave threat. rin nating kasuhan ng grave threats pag makita po nating elements po ng threat doon sa mga messages na natatanggap ng complainant po. Ang maaari po nating gawin ay yun po sa nasabi ko rin kanina, pumunta po sa amin yung complainant para ma-assess po namin yung mga dokumento na meron po siya para malaman po natin kung ano ang dapat gawin po. Ayan, thank you for that, Ma'am Wallen. Papuntahin lang po namin, ma'am, yung complainant. So, sasamahan na lang po siya ng team ng Wanted sa radyo, ma'am. Pag pinapunta dyan, wala na, bibitawan ka na ng tulfo. Pumunta tayo sa tanggapan ng PNP Anti-Cybercrime para doon na, ma'am, mag-file lang ng case ng Decidido na kayo, ma'am, mag-file, ma'am. O, sige po. Ang gusto rin sana namin makuha yung pahayag ng customer ninyo, ngunit ang hindi siya sumasagot eh. Para mabigyan ng solusyon, ma'am, yung inyong problema, ilalapit lang po yung kayo namin sa PNP Cybercrime, ma'am. Sige po. Sige. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat. Wala yan. Di ba? Sa dinami-dami na ng ganyan eh. Siyempre kung anong pinag-ugatan yung sukle, matatalo ito si tindera. Anyway, yan lang po ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.